Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa ipinadalang sulat ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Philippine Statistics Authority, pinabeberipika na ng komite kung may record ba sila ng nasa 677 na individual na umano'y nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Kamakailan lang, tinukoy kasi ng PSA na walang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin sa kanilang database na kabilang din sa mga pangalang nakasaad sa acknowledgement receipts ng OVP at DepEd. Sabi ni Committee Chair Joel Chua, nakababahala ito kaya't kailangan ng masiyasat kung lehitimong tao nga ba ang iba pang nakatanggap ng confidential funds ng OVP at DepEd. Yan po mga kabunyog, malinaw po ang narinig po ninyo sa balita. Nag-request na po ang Good Governance Committee sa pangunguna ni Congressman Joel Chua na beripikahin ang sa mahigit 600 na pumirma sa acknowledgement report ng Office of the Vice President para makakuha ng pera sa confidential funds. Pag napatunayan na hindi pala mga totoong tao ang mga nakapirma, tiyak hindi lang impeachment ang kakaharapin niya, sigurado diretso si Sara sa kulungan. Anyway, para po sa iba pang paliwanag, pakinggan po natin ang interview kay Congressman Joel Chua. Alam nyo ba, 100 daw na individuals ang pinapa-verify ng lower house ng Kongreso sa PSA kung mga totoong tao rin. Eh bakit kaya? Alamin nga ho natin mula ho kay Congressman Joel Chua, siya po ang chairperson ng House Committee on Good Government. Opo, una, bakit ho ganun karami na 677 daw yung gusto nyo ipa-verify sa PSA? Opo, ito po'y nangyari dahil po sa nung na-discovery po natin na yung ng Mary Grace Piatos ay hindi po nag-i-exist. Lumabas po yung certification ng PSA na itong pangalang Mary Grace Piatos ay walang birth certificate, walang marriage certificate, at walang death certificate. So dahil po dito, naalarma po yung mga miyembro po ng committee, kaya yung committee po ay nagdesisyon na ipa-verify lahat yung pangalan na nakalagay po sa acknowledgement receipt. Opo, bali yung acknowledgement receipt po na yun, ibig sabihin yung 677 na yon ay sino po sila? Sila po yung mga pangalan na ginamit na apparently sila dapat yung tumanggap ng mga pera na niliquidate po dito po sa confidential fund. Ayun. So, all in all, mga magkano hong confidential funds yung napunta dun sa 677 na yon? Lumalabas po mga 612.5 million pesos po. Bakalaki naman yata, Congressman. Opo, mga malaki po talagang amount ang pinag-uusapan po natin dito, kaya hindi po ito biro-biro. Opo, at kung halimbawa pong lalabas na katulad nung naging findings ng PSA na wala palang records si Mary Grace Piatos sa kanila, ano ibig sabihin? Anong magiging conclusion po ng lower house? Magkakaroon po talaga ng doubt kung totoo nga po na ito po mga acknowledgement receipt talaga pong naibigay dito po sa mga dapat na recipient o hindi. Opo, baka So ngayon, babagsak po dito ang tanong, saan napunta ang pera kung ang mga pangalan na to ay bogus? Opo, halimbawa pagpalagay natin na hindi man yung kabuang 677 po na yon, hindi ba sinubukan ng committee ninyo na bagay paano isasabi na kung hindi nga natin pala alam ang mga address, ipatawag po ninyo yung 600 plus na yon? Sinubok na ba ho ninyo? Yun nga po ang problema dahil lahat ng acknowledgement receipt wala naman pong address. Ayun nga. O so hindi po pwede palang magpasabi na talaga, dahil kung pangalan lang, ay saan natin ipapadala? Tama po kayo. At saka I'm sure baka yung iba po dyan, kagaya po nung Kokoy Villamin, lumalabas po. So pa yun? Dalawang pangalan pero magkaiba po ng signature. O yung tao na yun wala rin ho sa record ng PSA? Isa rin po yan sa pero may lumalabas na report, although wala pa ako natatanggap sa report na mukhang hindi rin po nag-i-exist yung pangalang Kokoy Villamin. Opo. Baka naman meron pa tayo ibang pwedeng pagtanungan bukod sa Philippine Statistics Authority na ma-verify yung identity ng mga taong ito. Meron pa ho ba? Well, sa ngayon, yung palang muna yung pinaka-source natin
dahil medyo marami-rami to eh. At ang Philippine Statistics Authority talaga ang tamang ahensya para ma-verify kung may mga ganito pong pangalan nag-i-exist. Opo. Sinubukan ho ba ninyo na usisain na rin sa Office of the Vice President kung sino-sino yung 677 na yan? Well, lumalabas po kasi na yung mismong SDO na supposedly na siya po dapat na nagli-liquidate o nagdi-disperse ay hindi naman po sila ang gumawa ng papel neto. Kaya yun nga po talaga yung naging problema dito. So, kaya siguro mas maganda ma-verify muna natin kung ito ba mga to ay talagang nag-i-exist na mga pangalan. Opo. O ito ba'y totoong tao. So kayo nagkaroon na ng formal request ba sa PSA at kailan ninyo inaasang maibibigay sa inyo ang report? Medyo marami huri eh. Kaya nga po, actually nagkaroon lamang po kami ng nagkaroon na po tayo ng formal request sa PSA and hopefully siguro in a week or two matanggap na po natin. Pero hindi naman po tayo umaasa na lahat yan eh. Kahit na partial muna siguro makatanggap tayo by next week. Opo. Kailan ho ang susunod ba na hearing? Sa Lunes po. O so dapat sana sa Lunes kahit papaano meron ng madagdag man lamang, hindi man kumpleto yung 677, kahit mga ilan-ilan siguro, posible kaya? Susubukan po natin na mangyari po yan. Opo, yun ho bang una dun sa Mary Grace Piatos at dun sa Villamin na isa gaano ho katagal ang naging pag-iintay ninyo? Kung hindi po ako nagkakamali, mga 1 linggo rin po yun o mahigit din pala, 1 linggo pero ito po talaga dahil nga po sa lumalabas, tama po yung aming suspecha, kaya medyo tayo po yung nakikipag-ugnayan. Hopefully po by next meron po tayong makuha ang resulta. Kahit tama po, at least may partial man lamang po. Opo. Anong oras po magiging hearing nyo on Monday? Congressman. Hello? Opo, anong oras po ang hearing on Monday? Kamo? Alas 10 din po. Alas 10 po ng umaga. Meron ho ba kayong inaasahan na haharap ulit na panibagong officials from the Office of the Vice President? Well, by Monday po, I think mag-wrap up na po kami. Magpe-present po kami ng mga, kumbaga, isa-summarize po namin kung ano po yung mga naganap ng mga 7 hearing. Supposedly po, meron po kami dapat na iimbitahan na 2 na security. Nagdesisyon po yun. Kong, napuputol po nabigyan po sa amin, nakapagbigay po ng kaalaman sa amin na meron na pong internal investigation na nagaganap po sa AFP. So hindi na sila kinakailangan na dumalo pa sa pagdinig po ng lower house? Dahil meron na pong internal investigation na ginagawa sa AFP, so ayaw na po namin na makasagabal po dito. Opo. Sige, bago namin kay bitawan, syempre ang tanong po ng publiko sa inyo, bali lalabas na pang 8 hearing na pala on Monday, ano? Tama po kayo. Opo. So meron na ho ba kayong draft kung anong batas ang pupwedeng maisulong po ninyo dahil yan naman sabi nyo ay in aid of legislation? Opo, meron na po at yun po ay isa sa mga ipipresenta po namin sa Lunes. So meron hindi ito, kumbaga ang bato ho kasi sa inyo ng mga kritiko po ninyo ay mukhang meron kayong gustong ibang mangyari against the Vice President. Hindi po. Number 1 po, hindi naman po napag-uusapan. Kung ang tinutukoy po ninyong impeachment, hindi naman po napag-uusapan pa yan. Ang talagang number 1 na purpose po dito is in aid of legislation. Opo. At meron na po kaming mga batas na propose. Ito po ay umiikot na sa Kongreso para papirmahan ng mga miyembro po ng committee. Opo. Kong Chua, kasama ba kayo sa fellowship? Pero? Kasama ho ba kayo sa fellowship sa Malacanang? Opo, maten po ako ng fellowship. So anong napag-usapan nyo? Wala naman po. Kasi parang matagal na po yung plano. We took the opportunity to greet the President sa Merry Christmas. Oo. And at the same time, nag-present din ng manifesto dahil nung kamakailan lamang po, nagpasa po kami ng resolution para supporting the President. At pagkatapos po noon ay nagkaroon po ng simpleng dinner and then that's it. Nag-uwian na po.
So ang sinasabi nyo, even before na pumutok po itong issue ng posibleng impeachment against the Vice President, matagal na nakaschedule yan? Yung pong pagkakaalam ko, kasi parang ano yan parang di ba Christmas So yun lang yung parang paraan para magkaroon ng konting salo-salo po kasama ang presidente. So talagang walang napag-usapan about the impeachment? Wala naman po, wala pong binabanggit. Nagpasalamat lamang po ang presidente sa suporta ng lower house sa kanya. Kong Joel Chua, maraming salamat sa oras po ninyo. Magandang gabi po. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.